Isang matandang sambong minsan ang nagbahagi sa akin ng isang simple, ngunit malakas na parirala. Ayon sa kanya, kapag binibigkas sa gitna ng isang pinainit na talakayan, mayroon siyang regalo na tumahimik ang iba, hindi dahil siya ay natalo, ngunit dahil nakakita siya ng isang bagay na hindi niya nakita dati. Mula roon, ang pagpapatuloy ng debate ay nawawala ng kahulugan. Hindi ito isang bagay ng tuso o pagmamanipula, ngunit ng tunay na karunungan na lumilipas sa anumang lohikal na argumento. Ang mga tao ay madalas na nagtatalo dahil hindi nila naririnig ang kanilang sarili. Ang bawat isa ay nagtatanggol sa kanyang pananaw sa gayong pagkumbinsi na ang pag-usap ay nagiging isang larangan ng digmaan, kung saan ang mga salita ay mga sandata at pagmamataas, ang gasolina. Ang higit na iginiit nito sa nagpapatunay na tama, mas gumagalaw ang dialogo mula sa kakanyahan at nagiging ingay lamang. Ang tunay na karunungan ay hindi upang ilabas ang apoy ng pagtatalo upang pilitin, ngunit alisin kung ano ang feed nito. Minsan ay nasaksihan ko ang dalawang kapitbahay sa isang matinding laban para sa isang piraso ng lupa. Ang isa ay sumigaw na ang lupa ay kanya, ang isa ay hindi nanumpa. Nasa gilid sila ng aktwal na pag-abot sa mga kalsada kapag ang isang matatandang rabbi, sa isang matahimik na tinig, ay nakagambala, ang lupang ito ay hindi kabilang sa alinman sa iyo. Ito ay kabilang sa isa na nagbigay sa amin ng buhay. Gamit ang pariralang ito, ginawa niya silang sumasalamin, nakikipaglaban ka ba sa lupa o sa kanilang sariling dignidad? Ang salungatan ay tumigil sa lugar. Napagtanto nila na talagang nakipaglaban sila hindi para sa pag-aari ngunit para sa ego. Kinukumpirma ng modernong pananaliksik ang ideyang ito sa ibang paraan. Sa isang talakayan, ang ating utak ay hindi naghahanap ng katotohanan, ngunit ang tagumpay. Pinoprotektahan natin ang ating sarili kahit na alam nating mali tayo. Gayunpaman, kapag tinanggal natin ang pagmamataas mula sa equation at iligtas ang tunay na layunin ng pag-usap, ang kaguluhan ay nawawala ng lakas. Ito mismo ang gumagawa ng pariralang nabanggit ng matalino. Siya ay disarming sa kanyang pagiging simple, maaaring tama ka. Sa pamamagitan nito, hindi mo inamin ang pagkatalo, ngunit matunaw ang pag-igting. Ang isa pa ay tahimik hindi dahil siya ay nagtagumpay, ngunit dahil ang kanyang pangangailangan na manalo ay nasiyahan. Pagkatapos lamang ay maaaring dumaloy ang dialogo sa kung ano ang talagang mahalaga, hindi sino ang tama, ngunit kung ano ang patas. Hindi ito isang taktika, ngunit isang malalim na aralin. Pagkatapos ng lahat, bihirang humantong sa katotohanan. Ipinanganak ito kung saan may katahimikan at pagpayag na marinig. Ang isang millennial tradisyon ay nagtuturo na, marahil ang pakikinig ay mas matalino kaysa sa nakakaalam kung paano magsalita. Nang una kong marinig ang pariralang ito, naisip kong nagdala ito ng isang tono ng kahinaan. Ano ang ibig mong sabihin sa iba pang maaari kang maging tama? Hindi ba ito katulad ng pagsuko? Ngunit ang matanda ay ngumiti at sumagot, subukan mo ito at makikita mo ang lakas na nasa loob nito. Pagkaraan ng oras, natagpuan ko ang aking sarili sa isang mabangis na talakayan sa isang co-worker. Ang bawat isa ay iginiit sa kanilang posisyon, ang mga tinig ay nakataas, at ang mga salita ay naging mas mahirap. Iyon ay kapag naalala ko ang payo at sinabi, maghintay baka tama ka. Kaagad, ibinaba niya ang boses niya. Nagbago ang mukha niya. Ang laban ay nagbigay daan sa isang dialogo. Sama kaming nakakita ng isang solusyon na sumagot pareho. Pagkatapos ay naintindihan ko na ang tunay na karunungan ay hindi sa pagpanalo, ngunit sa pagpapanatili ng paggalang at pag-abot sa kakanyahan ng mga bagay. Mayroong isang kawikaan na nagsasabing, hindi matalino na laging nagiging mga talakayan, ngunit marahil ay maiwasan ang mga ito. Ang tunay na puwersa ay hindi nagpapataw ng dahilan nito, ngunit sa pagpapalaya sa pag-usap ng bigat ng ego. Ipinapaliwanag ng mga kasalukuyang pag-aaral na kapag nakakaramdam tayo ng pagbabanta, ang aming utak ay pumapasok sa mode ng pagtatanggol. Tumigil kami sa pakikinig sa mga katotohanan at dumating upang makita lamang ang pag-atake. Ngunit kung ang banta ay neutralisado, bubukas ang isip. Pagkatapos lamang posible na harapin ang paksa ng malinaw. Naaalala ko ang isa pang kaso sa aming pamayanan, 2 lalaki ang nagtalo tungkol sa kung sino ang may karapatang mamuno ng isang seremonya. Ang bawat isa ay naisip na siya ay mas karapat, dapat, at nagbanta ang karibal na hatiin ang grupo.
Iyon ay kapag ang isang nakatatanda ay namamagitan, maaaring tama ka, ngunit tanungin ang iyong sarili, ano ang gusto mo, maging tama o maging pakinabang. Binago ng mga salitang ito ang lahat. Napagtanto nila na ang pagmamataas ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa karaniwang layunin. Ang ekspresyon na maaari kang maging tama ay gumagana dahil nag-disarm ito ng hindi nakakahiya. Hindi ito makagambala, ngunit nagbibigay ito ng silid para sa katahimikan at isang bagong kahulugan. Minsan sa palagay natin ang pagtatalo ay nagbibigay sa amin ng lakas. Nararamdaman namin ang isang salpok ng enerhiya sa pamamagitan ng nagpapatunay sa aming punto. Ngunit sa katotohanan, ang salungatan ay kumukonsumo ng ating enerhiya, nagnanakaw ng ating oras at nagtatanggal ng mga relasyon. Sa huli, mayroon lamang pagkapagod at sama ng loob, kahit na para sa mga nanalo. Nakilala ko ang isang tao na nagtalo para sa lahat, sa merkado, sa bahay, kasama ang kanyang pamilya. Palagi kong kailangan na magkaroon ng huling salita. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mga tao upang maiwasan ito. Walang nais na manirahan kasama ang death. Nakikita lang niya ang sarili. Ito ay nakahiwalay kahit na naniniwala ako na laging tama. Ang iyong kwento ay nagpapatunay na ang mga nanalong debate ay hindi katulad ng pagpanalo sa buhay. Ang aking lolo ay kumilos sa kabaligtaran na paraan. Bihirang pumasok sa mga talakayan. Kung nagpainit ang pag-uusap, sasabihin niya, maaaring tama ka. Kaya't iginagalang ito. Alam nila na maaari silang makausap, maririnig sila. At ang mausisa, ang kanyang mga salita, sinabi ng walang pagpapataw, ay ang mga nag-etyo ng katotohanan. Hindi dahil pinilit niya ito, ngunit dahil kumbinsido niya ito sa katahimikan. Sinasabi ng mga modernong psikolohikal na ang alam kung paano makagambala sa isang salungatan ay isang tanda ng emosyonal na kapanahunan. Ito ay ang kakayahang kontrolin ang iyong mga reaksyon at makita ang lampas sa sandali. Ang mga namumuno sa kakayahang ito ay palaging nanalo sa katagalan dahil nagtatayo sila ng tiwala, at ang tiwala ay nagdudulot ng higit na mga benepisyo kaysa sa anumang tagumpay sa isang talakayan. May isa pang lihim sa pangusap na ito, hindi ito pagsuko, ngunit isang paanyaya. Isang paanyaya sa dialogo. Kapag binibigkas mo ito, ang iba ay naramdaman na narinig at pagkatapos lamang ay handa kang makinig sa iyo. Ito ay tulad ng pagbubukas ng isang window sa isang masalimuot na kapaligiran. Ang hangin ay nagpapalipat, at ang pag-usap ay mas madaling dumadaloy. Itinuturo ng isang sinaunang karunungan na ang mga mabait na salita ay lumambot sa pinakamahirap na puso. Ito ang ginagawang napakalakas ng pariralang ito. Hindi ito tungkol sa kahinaan, ngunit tungkol sa pagsasara ng pintuan sa patay na ali at pagbubukas ng isa pa para sa pag-unawa. Isang beses sinabi ng isang rabbi, si Fortaleza ay hindi dapat ikulong, ngunit upang bigyan siya ng silid upang magsalita at mapanatili ang kapayapaan. Ang mga salitang ito ay naitala sa akin dahil ipinaliwanag nila ang layunin ng pangungusap, maaaring tama ka. Sa aming pamayanan, 2 kapatid ang nakipaglaban para sa isang mana. Parehong katigasan ng ulo, ang bawat isa ay nasugatan. Nagbanta ang tunggalian upang sirain ang pamilya. Iyon ay kapag ang isang mas matandang tiyuhin ay namagitan, maaaring tama ka, ngunit isipin, kung manalo ka, ano ang mananatili ka? Isang kapatid o isang kaaway? Ang mga salitang ito ay tinanggal ang siga ng pagtatalo. Sa sumusunod na katahimikan, nakakita sila ng deal. Sinasabi ng mga kontemporaryong psikolohikal na ang mga talakayan ay halos hindi humantong sa pinagkasunduan. Sa kabilang banda, lumalim ang mga dibisyon. Ang mga tao ay lumayo sa kanilang sarili, pinalakas ang kanilang mga posisyon at tumigil sa pagdinig. Ngunit kapag ang pag-igting ay hinalinhan, ang puwang para sa isang tunay na dialogo ay lumitaw. Sa makatuwid, napakahalaga na malaman kung kailan titigil. Itinuro sa akin ng aking ama na hindi lahat ng katotohanan ay kailangang mapatunayan. Ang tunay na katotohanan ay nagpapakita ng sarili kapag ang ingay ay tumigil. Inilapat niya ang prinsipyong ito, kung ang pag-uusap ay panahunan, mahinahon niyang sinabi, maaaring tama ka. At nakakagulat, pagkatapos ng sandaling ito ay sinimulan ng mga tao na pahalagahan ang kanilang opinyon. Gumagana din ang pariralang ito sapagkat hindi ito nagdadala ng pagsalakay, ngunit paggalang.
At ang paggalang ay higit na nag-ikot kaysa sa pinakatumpak na mga argumento. Kapag may naramdaman na pinahahalagahan, kahit na hindi pagkakasundo, bukas siya upang marinig kung ano ang dapat mong sabihin. Itinuturo ng isang matandang Maxim na ang kapayapaan ay nagkakahalaga ng higit sa talakayan sapagkat bumubuo ito ng mga kaaway habang lumilikha ito ng mga kaalyado. At madalas, ang isang solong kaalyado ay nagkakahalaga ng higit sa 10 panalo. Ang ekspresyon na maaari kang maging tama, hindi lamang nagtatapos ng isang salungatan, ngunit inagurahan ang isang bagong simula. Ipinapaalala niya sa amin na ang katotohanan ay hindi sino ang nagsasalita ng mas malakas o mas tuso, ngunit kung sino ang handang makinig. Minsan tinanong ko ang isang matalinong rabi, kung sasabihin ko iyon, hindi mo ba akalain na mahina ako? Sumagot siya, mahina ang isa na hindi makontrol ang kanyang kaakuhan upang mapanatili ang talagang mahalaga. Ang totoong puwersa ay hindi sa pag-master ng iba, ngunit sa pag-master ng iyong sarili. Ang forte ay ang kumokontrol sa kanyang galit, sabi ng sinaunang karunungan. Kung maaari mong matakpan ang isang talakayan, ito ay dahil pinangunahan nito ang iyong damdamin at iyon ang pinakadakilang mga bertud. Ngayon tinatawag namin ang emosyonal na katalinuhan na ito, isang mas mahalagang kasanayan kaysa sa anumang diploma, sapagkat nagtatayo ito ng mga relasyon, isinasara ang negosyo at lumilikha ng kumpiyansa. Ang mga tao ay naaakit ng mga hindi gumugulang enerhiya sa mga walang saysay na laban. Ang aming tradisyon ay palaging malinaw na, ang pagtalakay para sa katotohanan ay marangal, ang pagtalakay sa pagmamataas ay mapanirang. Kung magtaltalan ka lamang upang magpakita, mag-aaksaya ng oras at paggalang. Ngunit kung hinahanap mo ang katotohanan, makikita mo lamang ito sa katahimikan, hindi sa ingay ng mga salita. Nakita ko ang simpleng pariralang ito na makatipid ng mga kasalan. Ang isang mag-asawa ay sumigaw, puno ng sama ng loob, hanggang sa sinabi ng isa sa kanila, maaaring tama ka. Biglang sumingaw ang pag-igting. Ang luha ay nagbigay daan sa isang bagong katahimikan, at sa katahimikan na narinig nila, sa unahang pagkakataon sa mga buwan, ang mga salita ng pag-ibig na dating nawala sa ingay. Nakita ko ang parehong pariralang ito na makatipid ng lipunan. Dalawang kasosyo, tungkol sa paghiwalayin, ay nakulong sa isang digmaan ng mga egos. Hanggang sa ang isa sa kanila ay nagbulong, maaaring tama ka. Ito ay parang isang kurtina ay nahulog. Bigla na silang hindi na mga kalaban, ngunit muli ang mga kaalyado. Ang pangungusap na ito ay isang susi. Binubuksan nito ang pintuan sa isang lugar, kung saan walang pagmamalaki o sumisigaw, ang posibilidad na magpatuloy. Tandaan, ang isang talakayan ay hindi ka mas mayaman, mas marunong o mas maligaya. Nagnanakaw lang siya ng enerhiya. Ang pariralang ito, maaari kang maging tama, gibo sa iyo ang kapangyarihan, dahil titigil ka sa pakikipaglaban para sa ego at simulan ang pagbuo ng isang bagay na tunay. Hindi ito nangangahulugang pagtanggap ng mga kasinungalingan. Nangangahulugan ito ng pagpili ng kapayapaan sa itaas ng walang kabuluhan. Pinapanatili mo ang karapatang mag-isip ng iba, ngunit tinanggal nito ang lason mula sa salungatan. At sa ngayon, ang ibang tao ay hindi nakalaban. Ito ay nagiging isang interlocutor na kung saan posible na maghanap ng mga solusyon. Pagkatapos ng lahat, anong halaga ang kailangan mong patunayan na tama kung, kasama nito, nawalan ka ba ng paggalang sa mga nagmamahal? Anong tagumpay ang makakuha ng talakayan at mawala ng pagkakaisa sa bahay? Ang totoong karunungan ay mukhang lampas ngayon. Hindi ito naayos sa kung sino ang ngayon, ngunit kung ano ang mananatili bukas. Ano ang magagawa mo ngayon? Isa, magninilay, isipin ang huling talakayan na mayroon ka. Ano ba talaga ang dinala niya sa iyo? 2, subukan ito, sa susunod na naramdaman mo ang pagtaas ng pag-igting, sabihin, maaaring tama ka, kung saan igiit mo ang salungatan bago. 3, tandaan kung paano nagbabago ang kapaligiran kapag nawala ang paglaban. 4, makinig pa, ang sining ng tahimik ay kasing lakas ng pagsasalita. 5, piliin, laging mas gusto ang kapayapaan sa pagmamalaki. Itinuturo ng millennial wisdom, mas mahusay na mawala ng talakayan kaysa sa pagkawala ng isang kapatid. Mga kaaway, ang mundo ay kailangang mag-ekstrang. Mga kaalyado, ang mga ito ay bihirang kayamanan at kailangang panatilihing maingat. Hindi ka mahina, nakalimutan lang niya ang kapangyarihan ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito.
Dito natutunan nating hanapin ang mga salitang ingay ng katahimikan at ibalik ang paggalang.